Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love, reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. So, by the way guys, nag-upload din pala ako ng weekly reading sa kabila nating channel sa Jade Diaries. Pwede nyo na guys panoorin, and I try my best na magawa siya weekly, no, na makagawa tayo ng weekly reading and monthly. Sana kayanin kasi sa isang araw ginagawa ko 12 video. Tapos plus mga client pa, hindi kasi talaga kaya, pero I try my best, okay? So, kung gusto nyo ng ganyang segment, pwede nyo ako guys sabihan para ipagpatuloy ko. Okay? Then guys, by the way, ayan, comment lang po kayo sa baba para maisama ko kayo sa aking manifestation. Daily ko na rin guys ginagawa yung manifestation. Gagawin ko pa rin naman yan guys sa full moon, okay? Ayan, comment na kayo guys sa baba, no? Kahit anong comment dyan. Para madaanan kayo ng aking pag-cleanse araw-araw. So, tignan natin kanina ba itong love reading. Okay, so guys, meron tayong indulgement, interaction, joy, friendliness. So, iba sa inyo guys, mas nag-enjoy kayo ng single eh. Pwede yung mga friends mo is may mga karelasyon na, and parang ikaw tong parang single pa rin, pero na-enjoy mo naman, no? Parang masaya naman yung iba sa inyo ng single, hindi ka nape-pressure. So, this week daw guys, pwede meron ka pupuntahang kasal, then dun ka parang may marirealize. Pwede kasal is parang binyag or birthday, tas pwede rin naman guys, out of country, kasama yung mga friends mo, tas kasama nila guys yung mga karelasyon nila. Tas ikaw parang nakakapil ka rito ng parang selos. Inggit. Parang sana ako rin. Parang ganon. Basta may mapifeel nyo yan guys, no? Okay. So, tignan natin yung daily love reading para po sa inyo. Kanina itong love reading. Parang sa isip mo is okay lang naman, tas parang bigla ka makaka-feel ng ganito. So, by the way, meron tayong friendship. Ayan, team, connection, and network. So, guys, eto ha. Masaya ka naman kahit kasama yung mga friends mo, kahit single ka. Masaya ka at hindi ka nape-pressure. Yan nga lang, guys, ang nakaka-pressure dito, hindi mo na sila, guys, na ayaw lumabas. Hindi na pwede kasi meron na sila, guys, kinukonsider na mga responsibility. Meron na sila, guys, kanya-kanyang pamilya. So, pwede ikaw na nga lang yung single. Ikaw na lang itong mag-isang lumalaban sa buhay. So, ano pang gagawin natin dito, di ba? Ayan. So, isa yun sa mga magiging frustration mo na parang nag-iisa ka. So, marami rin kasi guys benefits ang magkaroon ng karelasyon. No? Minsan sila yung travel buddy mo, siya yung best friend mo, at the same time, may lover ka pa. Pero, sa ngayon kasi guys, parang hindi mo siya nare-realize. Mukhang masaya ka naman dito. And na-enjoy naman ng iba sa inyo, no? Tignan natin, meron tayong evidence. Ayan, parang nagre-reminisce ka this day. Or this week, or kung kailan mo siya guys ma-feel, no? Parang nagre-reminisce ka doon sa, sa relationship mo. Parang nagkaroon siya guys ng betrayal. Iba sa inyo guys, pwede na-frustrate na kayo pumasok sa relationship kasi parang ulit-ulit na lang yung cycle. Like, lagi ka na lang niloloko, lagi ka na lang nasasaktan. So, nakikita ko sa iba sa inyo, natatakot ka lang pumasok sa relationship kasi ito na ngayon nangyayari. Okay, na parang paulit-ulit na nga lang kayong niloloko. And sawa na kayo, pagod na kayo, hindi na makatarungan. Parang ganito ha, what if magkaroon na naman ng karelasyon, tapos maulit na naman yung cycle. Yun yung parang isa sa mga kinakatakutan. Tignan pa natin. Okay. Meron tayong alliance. So, ayan. Nakakatuwa to guys ha. Kasi parang mas na-enjoy mo yung buhay. Parang mas nagkakaroon ka ng bagong hobby, and may something dito guys na nag-enjoy yung energy na nasasagap rito. Mas payapa. Mas na-enjoy mo. Ganon yung atake. So, by the way, tignan pa natin. Okay. Meron tayong introvert. So, ayan guys.
nakikita ko yung iba sa inyo na, so alam niyo yung energy na parang okay lang naman kayo guys mag-isa. Masaya naman kayo na nag-iisa. Or ayan, baka introvert kasi yung iba sa inyo. Tatlo kasi yan, di ba? Introvert, extrovert, at saka ambivert. So, kayo guys, siguro nandun kayo sa ambivert. No? Pag sinabi ko sa introvert, talagang hindi ito nakikisalamuha. Eto ang energy guys, mahilig kayo sa sa kaibigan, no? Maraming kaibigan. So, siguro pag nasa inyo kayo, medyo introvert, pero pag lumabas ka guys, para kang nakawala sa hawla. So, yon. Nakikita ko yung iba sa inyo, mas na-enjoy mo kasi yung buhay mo ngayon, mas nai-heal mo yung sarili mo, walang pressure. Alam nyo guys, mas totoo yun, no? Totoo yung sinabi nila na mas maganda yung pamumuhay pag single. Mas nakaka-stress pag kami karelasyon. So, titignan pa natin guys, ano yung ipapakita sa atin dito. Kanina ba itong love reading? So, eto guys yung overall energy. Mas mas gusto mo nang nag-iisa. Mas okay ka naman ngayon. Okay, tingnan pa natin. Ganitong love reading. Meron tayong the sun. Okay, so by the way guys, itong the sun kasi is new beginning. Okay, so sa mga single dito guys, good news. Kasi mukhang ikaw, mas magaan yung energy and eto kasi death is ending a new beginning. So kung may natapos, may umalis, may bagong paparating na mas better, no? So para to guys sa energy ng mga, mga single. So sa mga in relationship guys, hindi niyo to reading. So sa mga single guys, parang bata yung energy, as in, ang kulit ng energy. I think na-heal nyo na talaga yung inner child nyo. Kasi ngayon, mas makulit, mas parang game kayo na lumabas, magkayayaan kasama yung mga friends mo. Parang gusto nyo guys, travel lang. Pero, ngayon kasi guys, nakikita kita na someone na gusto mo nag-exchange ng energy sa mga friend. Parang puno-puno ka ng full of wisdom. Words of wisdom. Okay. Meron tayong, ayan, may mga plano rin pala kayo guys pagdating sa career nyo. I think hindi nyo lang guys masyadong pine-pressure yung sarili mo pagdating doon sa career, no? Mas nakikita kita na someone na gusto mo lang ng, balance, nandun sa point na parang active ka sa social life mo, and active din syempre sa career, no? Parang balance siya. Nakikita kita na ganyan. So, by the way, tingnan pa natin, meron tayong may lumayo. Oh, may nang ghost sa inyo. Okay, or pwede ikaw tong nang ghost, no? Like, meron kang naging, parang kausap, talking stage, pero nakikita ko guys sa parang tinalikuran to. Siguro itong pagtalikod na to ay parang hindi pa ganun ready na pumasok ulit or hindi pa ready mag-commit. Okay, so parang ginost na lang siya, no? Like, hindi na tinapos, parang ano yung klaseng pag-uusap na meron kayo. Bigla na lang guys, umalis. So, by the way, tignan natin. Meron tayong 10 of Swords. So, pwede ikaw to guys na ng ghost, no? Hindi ka pa siguro talaga ready na ma-attach. Kasi kung makita nyo guys, medyo nahihirapan itong taong to. Oh. Nasasaktan siya. Tanggap naman na niya eh. Okay, sa ngayon kasi tanggap na niya kung ano man yung naging sitwasyon, like, nasa situationship lang siguro kayo. Tanggap niya kung ano man yung kahinatnan, pero, hindi pa talaga siya ready na mag-detach, no? And yung iba sa inyo guys, kung meron kayong karelasyon talaga, parang may lumalapit na tukso, and willing siya na maging third party, something like that. Pero again, kagaya ng sabi ko kanina, inaayawan mo or hinihindian mo kasi meron kang ibang plano, or meron kang parang hindi mo kaya, or wala. Kahit hindi kayo okay ng person mo, parang hindi ka ready sa ganito. So, by the way guys, meron tayong 8 of Coins, 8 of Pentacles. So, again guys, kung ikaw ay single, workaholic yung energy, pero mas gusto nyo guys muna na parang magpahinga, or ayaw nyo muna guys pumasok sa trabaho, or baka nag-resign, nag-change ng career, no?
So, pahinga at least 1 month. Kasi to, sobra-sobra na yung ginawa nyo eh. So, deserve nyo naman siguro talaga na magpahinga. So, titignan natin guys yung energy ng person mo. Okay. Energy ng person na kadil mo. Tignan natin kung ito yung ginost nyo. Ikaw yung ng ghost or ikaw yung ginost. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Ano yung nararamdaman niya sa inyo ngayon? Meron tayong calm. Inner peace, simplicity, meditation. So guys, tanggap naman na niya. Okay? Kung ano man yung kinahinatnan. Piling ko close pa rin naman kayo, friends pa rin kayo. Pero yun na nga, nandun na yung pagtanggap. Tignan natin. And meron tayong strategy. Yun nga lang guys, tinry ka pala niyang i-manipulate that time. Or i-gaslight. Like, tukso nga siya, diba? So, gusto niya guys na i-gaslight ka. Ngayon guys, yung pagiging closeness nyo, hindi pa rin yan sumusuko. Kumbaga, meron pa rin siya guys plano. Yun nga lang, yung plano na yon yung plano niya na yon parang akiting ka ulit. Pero, yun na nga, kagaya ng sabi ko, kalmado lang siya rito, hindi mo mararamdaman. Pero may pang-aakit, okay? So, tingnan natin, meron tayong, naku guys, delikado to. Kaya kayo guys, pipiliin nyo yung liligawan nyo or piliin mo yung manliligaw mo, ipapasukin mo sa buhay mo. Kasi, mukhang hindi pala yan susuko. Kasi may pag-course, pwede nag-overthink ka sa taong yan, tapos hindi mo ma-explain, no? Like, hindi ka naman totally attached or alam mo sarili mo na hindi mo naman siya, guys, gusto. Pero ramdam mo na parang kinors ka na tong taong to. Or basta may something na lagi mo siya napapaginipan, nababalisa ka sa taong to. So, ito yung dahilan. Dinaan ka sa santong paspasan, guys. Hindi ka madaan sa santong dasalan, guys. Ayan na yon. Kasi gusto ka talagang makuha na tong taong to. Gusto niya talaga, guys, na magkaroon kayo ng connection. So, parang ginamitan ka niya, guys, ng spell. Nag-spell siya sa inyo or minamanifest ka na itong taong to. Okay? So, tingnan natin, meron tayong care. So, gusto niya kasi talagang iparamdam sa inyo na talagang seryoso siya. Gusto niya talaga iparamdam na gusto kanyang ingatan, alagaan, pero hindi mo siya binibigyan ng chance na i-care ka niya, no? So, ito yung dahilan kung bakit nagkakas siya ng spell. Kasi gusto niya na parang iparamdam sa inyo na pag-aalaga. Yun lang naman, fear naman pala yung naging intention. Pero mali kasi yung way niya, no? Tignan natin. Meron tayong okay, stability, harmony, and acceptance. Okay, so, alam niya guys, itong taong to, ikaw yung nagpa-motivate sa kanya eh. Ikaw yung nagbigay ng pag-asa sa kanya, nagbigay ng parang gumising sa kanya, dun sa pagkalugmok niya, yung patuloy na pag-uusap nyo guys, sa tagal ng pag-uusap nyo guys, marami siyang natutunan. So, yan po yung nakikita ko dyan, okay? By the way, tignan natin. Tignan natin. Kanina tong love reading. Meron tayong, I'm healing to love myself again. So, yon hinihil niya na yung sarili niya, pero hindi siya makakapayag. Makakapayag na parang ganun-ganun lang. Pero ito lang guys, nag-move on naman tong si person, no? Okay, yan. So, hindi nga siya guys nabigyan ng katarungan. So, by the way, meron tayong, I'm choosing healing over hurt. Ayun. Siguro kasi, nararamdaman mo, no, baka ikaw, malakas yung pangontra mo at hindi ka matablan. Kumbaga, yes, nag-overthink ka sa kanya, pero parang hanggang dun lang yon, no? Hindi ka nakukuha ng ganun-ganun lang. Kumbaga, focus ka talaga sa goal na hindi mo siya bet or wala, hindi mo talaga siya, guys, gusto. Or kung may gusto man, guys, is hindi ka pa ready. Kasi talagang friends lang yung tingin mo sa taong to. And sinasabi sa akin dito, guys, ayan, mas pinili niya mag-move on na lang. And more on na healing. Diba to? I'm healing to love myself again. And ito naman, I'm choosing healing over hurt. Kasi nasasaktan lang siya eh. So, yes, nag-move on na lang siya. Meron tayong your love is my safe place. So, yan. Ikaw yung naging niya. Ikaw yung naging takbuhan niya ng panahon down na down siya. Malaki din kasi guys yung naiambag mo sa buhay niya.
And sobrang na-appreciate niya yon, yung words of wisdom mo. Siguro friends mo lang siya before. Then, yung patuloy na pag-uusap niya sa araw-araw, guys, nahuhulog siya doon. Ikaw wala kang wala kang intention na mahulog or ma-fall siya sa inyo, pero ito lang yung nangyari, na-fall sa inyo. And time turns hurt into grace. So, guys, ito yung parang, as in, sabi ko sa inyo guys, na broken hearted talaga sa inyo si person. And nakikita ko naman na tinatanggap naman niya. Mukhang mabait naman to. Mali lang yung ginagawa niya, no? Kaya ako guys, yung manifestation ko, hindi ako nag-offer na parang mabaliw sa inyo yung tao. Like, hindi nyo karelasyon. Walang gusto sa inyo. Hindi ako nag-offer ng gano'n. Unless karelasyon mo yan. So, kagaya na sabi ko guys, iba kasi iba yung gayuma. Yung gayuma may balik yun may karma yun. Ako kasi natural way, kumbaga parang organic yung ginagawa ko. So, hindi siya mabilis. Depende siya guys sa energy. Okay? Minsan mabilis, minsan mabagal. So, depende. Nagpapaka-honest ako sa inyo guys para hindi kayo mag-expect ng sobra-sobra sa mga manifestation, sa mga rituals. So, by the way, tingnan natin. Iba yung gayuma, mabilis siya, pero guys, struggle. As in, nandun yung pag-aaway, nandun yung gulo, walang peace of mind. Meron tayong it's simple, really, how do I feel? I want you as forever. So, yan, pwede umamin na siya sa inyo talaga. Gusto ka talaga niya, pero parang naiiyak-iyak na masama yung loob. Meron tayong focus on money. So, focus na lang to sa pera ngayon, guys. And have my kids. Ikaw pa naman yung ideal person niya na gusto niya guys makasama habang buhay, mapangasawa. Pero ang dating kasi sa kanya guys mukhang hindi na mangyayari. So ano yung message niya sa inyo? Meron tayong you were the best thing in my life and I will wait for a sign from you and I wonder if you are happy without me. So kung nagiging masaya ka na ba, kontento ka na ba talaga ng ganyan? Palalayain ka niya, pero yun na nga guys, pwede nag-try pa rin siya kasi hindi mo siya binigyan ng chance na alagaan ka and gusto niya pa rin kasi guys na bigyan mo siya ng chance. And ito na nga, mukhang pinutol mo na siya. Or kung ex mo yan guys, talagang pinipilit niya yung sarili niya. Pero wala ka nang napifeel dito, mas gusto mo na lang i-heal yung sarili mo. So by the way, zodiac sign ni person, meron tayong Leo, Virgo, Aries, Taurus, Cancer. Meron tayong Capricorn, Leo, Taurus, and Aries energy. And Gemini, Pisces, Taurus, Aries, Leo, and Capricorn energy. So, doon tayo guys sa energy mo. Okay. Energy mo. Ano yung nararamdaman mo dun sa person na yan? Nararamdaman mo kay person. Meron tayong disturbance. So, ayun. Hindi mo siya gusto siguro kasi dugyot. Madumi. Siguro yung ideal person mo is malinis, no? Banidosa. So, siya kasi guys, medyo may something sa kanya. Sorry guys sa trigger warning. Hindi siya yung ideal person. Or kung naging ex mo to guys, pwedeng buraratong taong to and na-turn off ka talaga ng sobra. Okay, so by the way, meron tayong relaxation. So, ang saya-saya maging single, parang ganun. Saya-saya maging single magkukomit ako. So, hindi ka pa talaga totally ready rito. And ito nga guys, ang dami niyang gift. Yung action niya kasi guys, mabibigyan mo talaga ng mali siya. So, ikaw medyo detached ka dito. Hindi ka basta-basta magiging tanga ng ganun-ganun lang, parang ganun. So, by the way, zodiac sign, meron tayong Leo, Gemini, Aries, Cancer, Gemini, Aries, Virgo, Scorpio, Cancer, and Taurus. Meron tayong Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Gemini, and Pisces energy. So, in the near future, saan na ito papunta? Okay. Wow, King of Cups. Nine of Cups. Hindi to susuko. Matyaga tong taong to, guys. New beginning So, feeling ko baka mahulog ka na rin sa kanya, guys, sa pagiging matyaga niya.
baka china-challenge mo lang din tong taong to. And nasa inyo, kasi mukhang hindi ka susukuan. Yun yung future na nakikita ko. Mahal na mahal ka talaga nitong taong to. Okay, so by the way guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you. Bye-bye.